Itong part 2 ng kwento ng kahugot natin si Alfie tiyak ay maghahati sa mga emosyon at opinyon ng mga makakarinig. Dito ay masusukot din kung anong personalidad mo, kung ikaw ba ay powerful o weak ang personality mo. At ito din ay susukat muli dun sa blood is thicker than water. Pakinggan mo rin ang kwento pakinggan ang part 2 ng kwento ng kahugot nating si Alfie at din ng Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Anniversary pa namin ni Hana nung nagdaang araw pero hindi kami nakapag-date dahil marami siyang trabaho. Kinabukasan ng hapon, Sabado ay nakabihis na ako dahil susunduin ko si Hana sa kanila pero dumating bigla sina Kuya Joshua at Kuya Reynold at sinabing mag-impake daw ako. Luluwas daw kami ng Maynila. Pati si Tita Lu noon ay nagulat at naguluhan. Pero maayos na ipinaunawa sa amin ni Kuya Joshua ang sitwasyon. Kumikilos na po kasi si Sir Derek. Hindi na safe si Alfie dito, tita. Si Derek? Bakit? Takang tanong ni Tita Lu. Nag-file po ng kaso si attorney laban kay Sir Derek. Sinong attorney? Tanong ulit ni Tita Lu. Si attorney Allen po. Napakunot noo si Tita Lu. Ako naman ang nagsalita. Sinong attorney Allen? Si Chikoy mo. Sagot ni Kuya Reynold. Attorney? Nagtatakang sambit ko. Napaupo si Tita Lu. Pinunas ng kamay niya ang kanyang mukha. Pasaway na bata. Usal niya. Kaya pala nung nagdaang taon, may bumati sa akin ng congratulations. May pumasa daw sa bar exam. Hindi ko lang pinansin dahil wala naman akong kilalang nag-aaral para maging abogado. Sinikreto po ni Allen ang pag-aaral niya ng law. Ang sinabi po yata niya sa inyo ay nagmamasteral lang siya. Sabad ni Kuya Joshua. Teka Kuya Joshua, bakit niya kinasuhan si Tito Derek? At bakit kailangan ko magtago? Anniversary namin ng girlfriend ko. Dahil delikado ka, Alfie. Hindi mo napapansin, mula nung nasa Maynila na ang kuya mo, kami ang laging nandito dahil pinakausapan niya kami na bantayan ka. Bakit nga? Dahil ang akala mong mabait na Tito Derek mo ay demonyo. At ngayon gustong gumanti ng kuya mo, gusto niyang maningil sa pagkamatay ng tatang mo at Kuya Rednar mo, delikado ka rin kaya kailangan ka naming safety. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa anniversary date na yan kaya sumama ka sa amin. Sumama na lang ako kay Kuya Reynold noon na siyang kasama kong lumawas ng Maynila. Pagdating namin sa flat ni Chikoy, nagulat pa ako dahil naroon sina Steph at Oreo na noon ay magjowa na at pareho din silang nagtatrabaho sa Maynila. Nagduda lang ako sa sinabi ni Steph. Ang fiancé ko ay kakampi ni Tito Derek at hindi ako safe kay Hana. Come on, pati ba naman babaeng pakakasalan ko idadamay niyo dito? Galit ako nun, Kuya Bono. Chikoy, ano bang mapapala mo dyan? Bakit mo pa binubuhay yung kaso? Matagal na yun. Oo, matagal na. Pero hindi pa nabubura sa isip ko ang ginawa nila kina Tatang. Palibhasa kasi bata ka pa noon. Hindi ka pa masyadong apektado. Pero ako, Alfie, wala akong ibang hinangad sa buhay ko kundi ang maningil sa kanila. Chikoy, bakit pa? Di ba nakatapos tayo ng pag-aaral dahil sa tulong nila? 10,000 pesos na binibigay nila buwan-buwan noon, Alfie. Nakontento ka? Samantalang milyones dapat yun dahil malaki na ang kumpanya na si Tatang ang nagpasimula. You're old enough to understand this, Alfie. Hindi ko inasahang tutulong ka. Ang gusto ko lang maging safe ka at hindi ka madamay. That's enough for me. Noon, Kuya Bono, ay nalaman ko rin na hindi niya boyfriend si Kuya Joshua kundi best friend niya.
That day ay tinangka naman akong isama ni na Steph at Oreo sa Quezon dahil may ipapakilala daw sila sa akin. Kaso hindi kami natuloy dahil may bagyong paparating. Bumalik na lang kami sa flat ni Chikoy at gulat na gulat ako dahil wala nang Chikoy na bakla. Lalaki na ang nadatnan namin, si Attorney Allen, nagupit lalaki at nakadamit pang lalaki. Ano, bagay ba? Tanong niya sa akin na akmang yayakapin ako pero tinulak ko siya dahil naasiwa ko. What's wrong, brother? Pasigaw na tanong niya. Ewan ko sa'yo, mas gusto ko yung Chikoy ko. Hindi nakapagpigil si Oreo nung gabi na. Siya na lang ang bumalik sa flat ni Chikoy matapos siyang ihatid si Steph sa Paranaque. Tol, ang totoo, gusto kong makita ni Mila. Napatitig ako sa mukha ni Oreo. Si Mila? Kumusta na siya? Tanong ko at bigla kong na-miss si Mila. Kahit na-miss ng ngiti ni Oreo noon pero binitin ako. Hanggang dyan lang muna ang tungkol kay Mila. Baka kalmutin ni Steph ang mukha ko eh. Kasi ang plano namin isusurprise ka. Kaya tol, pwede? Huwag kang magpahalata kay Steph na alam mo na. Oo, promise hindi ako magpapahalata pero tell me more about Mila. Ano, nag-graduate ba siya? Tangina mo tol, magkwento ka. Sabi ko pero hindi na siya nagsalita. Tuloy ay na-excite talaga akong makita ulit si Mila. That time, Kuya Bono, ay pare-pareho na kaming 26 years old. At bilang isang parentless, parang ulila, kahit na buhay pa naman ang mother namin that time pero hindi lang nagre-reach out sa amin dahil may pamilya sa Mindanao, naramdaman ko pa rin yung pag-asam na magkaroon na ng sarili kong pamilya. Hindi ko talaga pinaniwalaan si Steph sa sinabi niya tungkol kay Hana pero nakapagpakita siya sa akin ng mga pictures sa party sa bakuran ni na Tito Derek na naroon nga si Hana at masaya itong kaharap ang mga anak ni Tito Derek. Mahal ko si Hana at gusto ko talaga siyang maging asawa pero natakot na rin ako dahil that time ay nag-sink in na sa akin ang marubdob na intensyon ng kuya ko na maningil kay Tito Derek. It wasn't easy to forget Hana dahil marami nang nangyari sa amin. Pero mabuti na lang dahil nandyan sina Steph at Oreo na naghatid sa akin sa babaeng nakatulong sa akin ng malaki para matanggap kong hindi talaga kami nakatadhana ni Hana. After 2 days ay humupa na ang bagyo. Lunes noon pero hindi pumasok si Oreo. Dahil hindi rin daw pumasok si Steph na noon ay nasa Candelaria na sa tita ni Mila. Nagpunta rin kami sakay ng kotse ni Oreo. At ayaw pa rin niyang magkwento tungkol kay Mila kahit anong pilit ko. Minsan inaagaw ko pa ang cellphone niya dahil habang daan ay nagte-text sila ni Steph. Sa isang barangay ng Candelaria kami pumasok at huminto sa harap ng isang elementary school. Hindi pa kami nakakababa sa kotse ni Oreo ay sumalubong na si Steph na may hawak na plastic cup. Ngumunguya siya nung humalik siya kay Oreo. Pero ako ang pinatikim niya ng kanyang kinakaing buko salad, luto daw ng mga estudyante ni Mila. Yes, Kuya Bono, teacher na si Mila noon. Napakagandang teacher. Nasa labas kami ng gate ng school nang makita ko siyang lumakad palabas at dumaan sa gitna ng walkway. Pero ang tingin ko noon sa kanya ay para siyang bride. Bride ko at nagmamarcha papunta sa akin na naghihintay sa harapan ng altar. Noon, Kuya Bono, nag-multiply yung dati kong pagkakrush sa kanya into
Times 1,000,000 siguro. Ang ganda niya, ang hinhin, ang tamis ng ngiti. Paglapit niya sa akin, Kuya Bono, ay sinabihan ko kaagad ng, "Will you marry me?" Nakangiti pa rin siya pero ang sagot, "Ang swerte mo naman. Manliga ko muna para makilala kitang mabuti." "Uy, Mila, ako to, si Alfie. Kilala mo na ako dati pa." "Noon lang yun, Alfie. If I know, muntikan ka na magpakasal sa iba, which means nakalimutan mo ako. Tapos ngayon, ayain mo akong pakasal ka agad. Ang swerte mo naman." Lumapit sa amin si Steph at tinangkap akong subuan ulit ng buko salad. At ang sabi, "Buko salad ka muna, Chong. Ito lang muna talaga ang matitikman mo mula kay best ko." Niligawan ko nga ulit si Mila, Kuya Bono. Inuna ko pa nga yun kaysa maghanap ng bagong trabaho sa Maynila. 3 beses sa isang linggo noon ay nagbabiyahe ako mula Quezon City to Candelaria para makita si Mila. Talagang na-inlove ulit ako sa kanya, Kuya Bono. Siya yung tipo kong babae noon. Marunong sa bahay pero at the same time ay professional pa. Nagkaroon din ako ng takot at pag-aalinlangan noon dahil may karibal pala ako sa kanya. Isang mechanical engineer na matanda sa kanya ng 7 taon. Mas gwapo ako pero mayaman siya dahil ilang beses na raw siya nagpabalik-balik ng Japan. 3 nga ang sasakyan niya. Yung isa sports car pa, samantalang ako ni bisikleta wala. Nagkasabay kami sa pagdalaw kay Mila isang Sabado noon. Nauna siya dahil nung dumating ako, nadatnan ko na ang kulay itim na sports car sa harap ng bahay ng tita ni Mila. Sa di kalayuan ay may waiting shed kaya doon muna ako tumambay. Tinext ko si Mila na naroon ako. Pasensya na lang daw dahil naunahan ako ni Jessie. Nainip ako at bigla kong na-miss si Tita Lu. Mula kasi nung bigla na kong umalis ng Pampanga ay hindi ko na ulit siya nakausap. Kaya lang nagtaka ako kung bakit wala na siyang number sa phone book ko. Hindi ko pa naman memorize ang number niya. Sa pagkalikat ko sa setting ng phone ko ay napansin kong may number na naka-block at parang kay Tita Lu yun. Kagad kong naisip na kagagawa ni Chico yun kaya tinawagan ko siya. Kasi ako bakit ko naman iba-block si Tita Lu? Ang tagal bago sumagot si Chicoy. Nasa Pampanga siya noon dahil nasimulan niya na ang pagsasampa ng kaso kay Tito Derek. Nasa 20 minutes siguro bago niya sinagot ang tawag ko. Inamin niya na siya ang nang-block kay Tita Lu sa phone ko. Madaling araw daw noong maisipan niyang dapat ay putulin ko muna ang ugnayan ko kay Tita Lu kaya't siya na ang nakialam sa phone ko. Nagalit ako kay Chikoy noon. Bakit pati si Tita Lu kailangan kong iwasan? Dahil kahit saan mo tingnan, Alfie, kakotsaba siya ni Tito Derek. Chikoy, nanay na natin yun. Yan ang kala mo, Alfie. Pero tandaan mo, ni isang patak ng dugo niya, walang nananalaytay sa ugat natin. Pero Chikoy, wala siyang ginagawang masama sa atin. Inilagaan niya tayo, pinatira niya tayo sa bahay niya na parang mga anak niya. Dahil tumatanggap siya ng pera kay Tito Derek, Alfie. Noon, Kuya Bono, ay nawala na ako ng magandang mood. Gusto ko nang bumalik ng Maynila noon. Galit na ako kay Chikoy at hindi talaga ako natutuwa sa mga ginagawa niya. Tinext ko si Mila, sinabi kong babalik na ako ng Maynila. Kagad siyang nag-reply. Bakit? Basta, sige, babalik na lang ako sa ibang araw. Reply ko pero napalingon ako sa sports car na noon ay tumunog at ang ingay ng makina at nung umandar ay akala may kakarera. Gumilid pa ako at nung dumaan sa harap ko ay kay lakas ng hangin. Naisigaw ko pa, kupal ka pala eh. Barangay Road, ganyan kabilis ka magpatakbo. Siyempre hindi narinig ni Jessie ang sinabi ko. Tumuloy na ako kina Mila at nadatnan kong kay tamis ng ngiti niya sa akin. Bakit? Tanong ko. Anong bakit? Bakit ganyan ka ngumiti? Bakit nakasimangot ka?
At saka bakit gusto mo ko agad bumalik ng Manila, kararating mo lang? Wala. Nag-text ako ha. Sabi niya. Noon ay tiningnan ko ang phone ko at noon na rin nawala ang pagkabad trip ko at napangiti na rin ako dahil ang nabasa kong text niya ay, wait lang Alfie, binabasted ko lang si Jessie kasi sasagutin na kita. Noong oras din Kuya Bono ay naging kami na nga ulit ni Mila pero nagtalo pa kami doon sa word na kami na ulit dahil hindi naman daw kami dati. Anong hindi? Giit ko. Araw-araw kitang dinadalaw noon. Anong tawag mo doon? Ewan ko sa'yo. Hindi ko naman hiniling sa'yo na puntahan mo ako araw-araw . Pero kahit nagpupunta ka araw-araw, hindi ka naman nanligaw. Akala ko hindi na kailangan yun kasi nga di ba nagtangka ka magbigti dahil... Yes, kasi mahal kita noon pa. Pero hindi ka nga nanligaw, hindi kita sinagot kaya walang tayo. Pero naiintindihan ko ang sitwasyon mo noon, Alfie. Nauobliga kang puntahan ako pero aminin mo, dumating ka sa point na sawa ka na sa mga ginagawa mo sa akin kaya nung 18th birthday ko, gusto mo na akong umalis. Gusto mo na akong mawala para malaya ka nang maging maligaya sa iba, di ba? Umiwas ka pa nga kina Steph noon para siguro wala silang maibalita sa akin tungkol sa'yo. Ano? Mila, buong college life ko, hindi ako nagka-girlfriend. Yung computer ko ang mundo ko noon. Okay, pero kung hindi mo nalaman nakakutsaba pala ng Tito Derek mo si Hana, pakakasalan mo siya, di ba? At ako, tuluyan mo ng kakalimutan. Hindi ako naka-imik dahil ang totoo, talagang nakalimutan ko na siya noon. That moment, saglit na namagitan sa amin ng katahimikan. Hanggang sa nakita kong hawak niya ang batong binigay ko sa kanya noon. Yes, ang bato. Nasa iyo pa pala yan. Oo, Alfie. Kaya nga hindi kita nakalimutan Sorry, Mila. Tingin ko, late bloomer ako pagdating sa seryosong pag-ibig Inaamin ko, hindi pa siguro talaga pag-ibig yung naramdaman ko sa'yo noon. Kaya, nakalimutan kita. Pero ngayon mahal na mahal kita. At gagawin ko lahat para patunayan yan sa'yo. Huwag na, Alfie. Alam mo, nung 22nd birthday ko gusto ko nang mag-asawa kasi alam mo naman nag-iisa lang ako. Gusto ko na magkaanak ng marami. Gusto ko na magkaroon ng sarili kong pamilya. Kaya kung talagang mahal mo ako at hindi mo ako sasaktan, Alfie, pakasalan mo na ako. Bago nangyari ang kasalan na yun, Kuya Bono, ay nag-away muna kami ni Chikoy. Noon kasi ay nagsimula na ang hearing sa kasong sinampa niya at dumating sa puntong kailangan kong tumistigo laban kay Tita Lu, bagay na hindi ko ginawa. Sobrang galit ni Chikoy sa akin noon. Wala daw akong kwenta. Sinumbatan pa niya ako. Wala daw siyang ginawa sa buhay niya kundi proteksyonan ako tapos hindi pala ako makikisama sa gusto niyang mangyari. Sa dulo ng sagutan namin ng araw na yon sa flat niya ay nagsorry ako. Hindi ko magagawa kay Tita Lu ang i-betray siya, kuya. Sorry. Kasi nga mahinang klase ka, duwag ka, mahina ang loob mo. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin sa akin, hindi ako gagawa ng kontra sa babaeng itinuring kong ina. Hindi uusad ang kasong to, Alfie, kung hindi ka makikipag-cooperate. Di hindi. Tigilan mo na kasi yan, kuya. Ano bang ina-after mo dyan, pera? Hindi, Alfie. Gusto ko lang managot si Tito Derek sa ginawa nila kina Tatang at kay Kuya Rednar. Chikoy, di ba naniniwala ka naman sa Diyos? Di ba nagsisimba pa tayo dati nung high school ako? Hanggang ngayon, Alfie, naniniwala ako sa Diyos. Yun pala Isipin mo, kung hinayaan ng Diyos na mangyari yun kina Tatang at kay Kuya Rednar, sino ka para baguhin ng kwento?
At bakit mo inisip na ginusto ng Diyos na mangyari yun sa ama natin? Ewan ko, hindi ko alam. Pero naniniwala ako na may dahilan siya. Alfie, hindi mo alam kung gaano ako ka-disappointed sa'yo. At kung hindi ka rin makikipag-cooperate sa akin, mas mabuti siguro maghiwalay muna tayo. Ayaw muna kitang makita. Talaga? So paano yung pangako mo sa akin nang maliit pa ako? Nung kalilibing lang nila tatang, na hindi mo ako iiwanan. Noon lang yun dahil maliit ka pa. Ngayon malaki ka na, may sungay ka na, kaya hindi tayo magiging okay sa iisang bahay, Alfie. So better find your own place. Okay, babalik na lang ako kay Tita Lu. Sabi ko, pero kay bilis siyang lumapit sa akin at sinuntok ako sa mukha ko. Sa lakas ng Kuya Bono ay tumumba ako sa sofa. Minura pa niya ako bago umalis, pero sinigaw niyang pagbalik daw niya, dapat wala na ako sa flat niya. Hindi ako umuwi kay Tita Lu. Umuwi ako kay Mila sa Candelaria at nakitira ako sa bahay ng tita niya habang inaayos ko noon ang papers ko dahil dati pa, noong nasa bangko pa lang ako pero balak ko nang umalis para maging malaya na kami ni Hana na lumantad sa aming relasyon ay may in-applyan akong trabaho sa workabroad.ph. IT job sa Dubai pero nung mag-email sa akin ang agency ay sa Israel daw may maraming bakante. Na-interview na rin ako online bago pa kami maghiwalay ni Hana pero may interview pang mangyayari pagdating ng boss sa agency sa Maynila. Shortlisted ako kaya pinaasikaso nila ang papers ko. Noon ay kinausap ko si Mila na mag-a-abroad muna ako bago kami magpakasal pero nagtaas kagad siya ng boses. Ilang taon ang kontrata mo? 3? Pagbalik mo 30 na tayo? Wag na, mag-aasawa na lang ako ng iba. Gusto ko na magkaanak, Alfie. Anak lang pala di gumawa na tayo. Tanga ka ba? Teacher ako, elementary. Tapos manganganak ako na hindi kinasal? Kukunti pa lang kasi ang ipon ko Di ba kalahating milyon ang ginagastos sa kasal? Kalahating milyon? Ano ka, artista? 50,000 okay na. Tig 25 tayo. Makita lang ng mga tao dito na kinasal tayo, okay na yon. Sure ka? Yes, sure ako. At bukas na bukas, Alfie, mag-asikaso na tayo ng papers natin. Simpleng kasal lang yun, Kuya Bono, pero nakita ko doon yung pagmamahal ng mga tao sa asawa ko. To think na dayo lang siya doon pero naging kagiliw-giliw talaga siya sa mga taga roon. May mga nagbigay ng napakaraming panggatong, manok, dahon ng saging, niyog, mga gulay at kung ano-ano pa. Hindi rin ako natiis ni Chikoy. Nakipagbati siya bago ang kasal namin ni Mila. Dumating siya pero late dahil nagpa-makeup pa raw siya. Oo, nakabarong siya pero kulay pink at naka-contact lens pa ng kulay blue. Bakla na ulit si Attorney Allen. Si Steph gumastos din ng mahigit 20,000 pesos dahil ayaw niyang maging sobrang simple ang kasal ng best friend niya. Kaaway ko si Doreen noon, pinsan ni Mila. Abogada na rin siya noon at sila ni Chikoy ang magkasundo at magka-team sana sa kaso laban kay Tito Derek. Pero hindi na yun umusad dahil hindi nga ako nakipag-cooperate. Ayokong ilaglag si Tita Lu at hindi ko yan pinagsisihan dahil siya pa rin ang nagpresentang tumayo bilang magulang ko sa kasal ko. 2 months lang matapos ang kasal namin ni Mila ay nag-flight na ako papunta dito sa Israel. Noong umuwi ako after my first contract, dinalaw ko si Chikoy. That time ay nagtatrabaho na siya sa isang law firm sa Quezon City. At hindi siya makapaniwala sa nalaman niya. Yung tunay naming ina, yung nasa Mindanao, may anak pala kay Tito Derek. Dalawa na rin ang anak namin ni Mila. Nakiusap siyang tumigil na sa pagtuturo kasi bitin daw ang oras niya para sa mga bata. Natural, mas gusto ko yon para maalagaan niyang mabuti ang mga anak namin. Yung relasyon namin ni Chikoy, nakakalungkot pero hindi na kagaya ng dati.
Pakiramdam ko, Kuya Bono, parang nagtayo siya ng pader sa pagitan namin. Updated ako sa mga nangyayari sa buhay niya kasi hindi ko lang siya FB friend kundi naka-follow pa ako sa Instagram niya at hindi ko nakakaligtaang mag-react at mag-comment sa mga post niya, pero parang kino-question niya yung sincerity ko sa pagre-react at pag-a-appreciate ng mga pinopost niya. Minsan kasi noon nag-reply siya sa isang comment ko. Ang sabi niya, "Sobrang boring yata ng buhay mo dyan. 24/7 ka yatang nakatutok sa social media. Hindi mo kailangang obligahin ang sarili mong i-like ang mga post ko, Alfie." Alam ko kung anong dahilan kung bakit cold na sa akin si Kuya. Kasi hindi nangyari yung matagal niyang pinaghandaan at pinangarap na makaganti kina Tito Derek. Sa totoo lang, nakokonsensya ako na hindi talaga ako nakipag-cooperate kasi ayokong madiin si Tita Lu. Totoo, hindi namin siya kadugo, pero wala akong maalala na kahit minsang naging masama sa akin si Tita Lu. Ang naaalala ko, Kuya Bono, ay yung mga panahong nung bata pa ako, kapag nagkakasakit ako, lagi siyang nandyan. Niyayakap ako. Hindi siya mapakali kapag nahihirapan ako. May edad na rin siya, Kuya Bono, at may hypertension na siya. Ayoko siyang ma-stress o ayoko makapagdulot ng negatibong emosyon sa kanya dahil noon ay puro pagmamahal at pag-aalaga ang ipinakita at ipinadama niya sa akin. Bagay na hindi nagawa ng aking tunay na ina. Wini-wish ko na lang, Kuya Bono, na sana isang araw maunawaan din ako ni Chikoy. Tinatanggap ko, mahina ako. Hindi kasing tapang ng dibdib ko ang dibdib niya. Ayokong may kukurot sa konsensya ko at ayoko ring manganib ang pamilya ko dyan sa Pilipinas kapag lumikha pa ako ng away kontra sa pamilya ni Tito Derek. Kaya tawagin nila akong mahina, duwag, okay lang sa akin. Magpapakaduwag ako alang-alang sa pamilya ko. Noong 2022 ako natutong makinig sa mga kwento dito sa channel mo, Kuya Bono. At narinig ko nga ang kwento ni Cristela. Kaya lang hindi ako yung Alfie na naging pare. Si Alfie yun na dating pinagdududahang gay dahil masyadong mabini ang kilos at masyadong neat sa katawan. Nagsakristan na siya dati nung high school kami, pero wala na rin akong balita tungkol sa kanya. Pati actually kay Cristela noon wala na rin akong balita, pero nung marinig ko nga yung story niya, pakiramdam ko saksi ako sa lahat ng mga pinagdaanan niya dahil kakilala ko siya. Nung marinig ko ang story ni Cristela ay naisipan ko na rin sumulat sa'yo, kaso busy pa ako at magulo lagi dito sa flat noon dahil kina Norbin at Felix. Masyado kaming hyper dito noon, para kaming mga high school boys kung magkulitan. Ngayon ay wala na sila, kaya heto, nagkaroon na ako ng tamang pagkakataong makapagsulat at sana'y mabasa mo rin ito sa channel mo, Kuya Bono. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Gumagalang, Alfie. Ikaw, kahugot na nakarinig ng kwentong ito. Kung ang tanong ay tama ba na hindi nag-cooperate si Alfie doon sa matagal na inaasam at pinangarap ng kuya niya na makaganti kay Sir Derek, ay tama o mali? Para sa akin, kung ako personally, tama na hindi siya nag-cooperate. Kasi, aminado ako, mahina lang yung personality ko. Yung mga malalakas ang personality, sila yung matatalino at matatapang. Usually, yung mga abogado na yan, mga doktor, sila yung powerful ang personality. At hindi yun mali. Hindi mali kung hindi ka maawain, hindi mali kung kaya mong kontrahin yung konsensya mo. Pagkakaiba lang talaga ng personality yan. Samantalang yung mga mahihina ay tayo, ayaw natin ng nakokonsensya, ayaw natin
nakakasagasa at nasusumbatan tayo na wala tayong utang na loob. Ayaw natin yon kasi mahina nga yung personality natin. At hindi rin naman mali yun, hindi ba? And ikaw, kahugot na Alfie, ay kagaya mo siguro kami na mahina lang din. Pero again, inuulit ko, yung mga hindi maawain, yung mga kagaya ng kuya mo, hindi mali ang maging ganyan. Okay? Sila actually mga tipo ng tao na pwedeng maging pangulo ng bansa, maging epektibong leader. Sila yon, kaya nilang pumili, makapagdesisyon ng tama sa tingin nila, tama sa utak nila pero mali sa damdamin. Kaya nilang isantabi yung negatibong feelings para lang masunod yung sa tingin nila ay tama. And kahugot na Alfie, ganun pa man, sa tingin ko sa atin na ganito lang ang personality ay madali tayong lumigaya, maging masaya sa mga simpleng bagay na safe yung pamilya mo, okay sila, naibibigay yung mga kailangan at mga gusto nila, happy na tayo doon. Okay? And sana ay darating ang time na maunawaan ka talaga ng kuya mo. Dapat noon ka pa talaga naunawaan kasi ang tingin natin sa kanila matalino. How come na hindi nila naiintindihan na magkakaiba ang personalidad ng bawat tao? Kayo ay magkaiba ng personality. So dapat na-embrace niya na yung kung anong personality meron ka. And muli, maraming salamat and may God bless you more, kahugot na Alfie. At sa mga shoutout natin doon sa part 1 ng kwento ng kahugot natin si Alfie, narito na. Nanguna si Genesis Bonasilio, ganun din si Richard Simon, shoutout to you. Shoutout ko yung from South Korea at kayo Ma'am Ella Corcuera, it's me Moises. Ivy Flores, shoutout to you. Margie Tumbali ng Hong Kong with friend and cousin, shoutout sa inyo. Shoutout ko Ibono, ang pinakamamahal kong asawa na si Lester Duque. I love you always. Lakay, agad nagkakanayon ha. Merry Christmas and Happy New Year. I love you always. Nag-send po ako ng story ko kay Ibono hoping masama ang kwento ko sa channel mo. Yes, actually napansin ko na yan, yung pangalan mo sa inbox ko. Kaya lang, hindi pa na-open kasi bagong send lang. Don't worry, mararating din yung pila mo. Lizelle Ann Guerrero, thanks sa new upload ko. Ibono, shout out, listening here in Oman from Santa Maria, Isabela. Pa-shout out po sa family ko. God bless po. Marisol Coloma, hi Kuya, pa-shout out. Marisol Perez, I was listening here in Qatar. Hello Kuya Bono, Merry Christmas po, shout out po. And Merry Christmas Kuya Bono sa lahat ng listeners, o learners, 8 years of celebrating Christmas here in KSA kahit walang Christmas celebration here. Mula kay Akisha Gale. Boss Aim, shout out to you. Nauubo ako kahugot. Hello Kuya Bono, pa shout out. Tuloy na tayo. Mula kay Maricar Del Cruz, hello Kuya Bono, pa shout out naman po. Always listening ng programa mo since nasa radyo ka pa ng 89.3 and kada may upload ka sa mga YouTube account mo. Pa shout out po ang aking baby na si Moana Malaya, Faith Aquino at kay Marlon Aquino, my only one. Thank you mula kay Maricar Del Cruz. Magandang hapon po, DKB. Salamat at mayroon na namang magandang kwento kaming mapapakinggan sa iyong tanyag na palatuntunan. Isa ako sa masugid mong taga-subaybay. Pa-shout out sa aking misis na avid listener mo din, si Ginang Virginia o Virginia Bautista, sa aking mga anak at manugang Bongbong, Alan at Indang, Danverson at Jaffel o Jasfel, sa aking mga apo Marshall at Viel. Mula sa inyong tagahanga, Mang Danny Bautista ng Purok 7, Linglingay, Gamu, Isabela. Maraming salamat, Boss Danny Bautista. Nagitakas na kumakad. Thank you for another story, Kuya Bono. Shout out po sa asawa ko, Arnold Fronda, from Adel Kabatbat, avid listener from Balintucatok, Santiago City. Maraming salamat. And good day, Kuya Bono. Avid listener mo ko since high school. Shout out po sa family ko dyan sa Kadaanan Sula na Cagayan, miss na miss ko na kayo. Sa anak ko dyan sa Peña Blanca, Cagayan, from Daisy Baltazar ng Kuwait. Merry Christmas, Kuya Bono. Thank you kanayon nga shout out Kuya Bono mula kay Ann.
Merry Christmas Kuya Bono. Thanks sa new upload. Always a banger here since CLS pa. Pa-shoutout sa mga anak ko, Irene, Joy, Dave, Eric, Venus and John Ray. Ingat kayo palagi. I love you. Thanks. Mula ito kay Pasag Jenny of Kawayan Isabela. Merry Christmas Kuya Bono. Lagi kami nakikinig ng asawa ko, Ogie Napoles. Pa-shoutout po. Listening from Aperipo. Maraming salamat. Shoutout Kuya Bono, Ortiz Obina family ng Balawan, La Union, listening here in Muscat, Oman. Maraming salamat. And Emily Perez, shoutout Kuya Bono, Emily Garlejo Perez, all the way from Taoyuan, Taiwan. And listener mo ako Kuya Bono, simula CLS pa lang. Nung nalaman ko na may channel ka na sa YouTube, lagi na kita pinapakinggan Kuya Bono. Magdamag, nakasalpak ang earphones ko habang nagwo-work ako Kuya Bono. Factory worker kasi ako dito sa Taiwan. At panggabi kaya lahat ng kwento mo Kuya Bono napapakinggan ko na. Kaya more upload Kuya Bono. Salamat in good health. And pa-shoutout po ang family Garlejo ng Good San Isidro Isabela. Uy, nagpunta na kami dyan. Dyan lang oh. Good San Isidro Isabela. Pagkatapos ng nagbukel, hindi ba? Nag-content kami dyan ng mga bata. Anyway, Alfred Bitaw pala. Shoutout Kuya Bono here in Japan and Malagay family in Natonin Mountain Province. Noel Esteban from Tuguegarao City. Pa-shoutout kay Ami Grace. I love you my loves. Papa Bono, may papakinggan na naman kaming bago. Thank you Noel Esteban. Thanks for the new story Kuya Bono. Happy listening here in France. Island Kabakungan. Pa-shoutout Kuya Bono yung kapatid ko sa Japan na si Evangeline Quaresma. Ingat ka palagi. And sa team Mosang Legit Online Marites watching here in Hong Kong. Naol. Ella Reyes Corcuero from Isabela. Pa-shoutout kay Moises de la Cruz. Yun na. Pa-shoutout kay Bono listening here in Al-Hasa, Saudi Arabia. Amelia Valdez. Pa-shoutout from Dubai Kuya Bono. Salamat at meron na naman upload. Masaya na naman ako araw-araw kong nag-abang. Yun. Shirel Wandasan. Yun na muna at nahirapan ako talaga sa aking lalamon na Makati. At ingat lagi mga kahugot. At muli nga pala sa kahugot nating si Alfie. Thank you very much and may our good Lord bless you all. More. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.